Ang San Miguel Beermen nga ay defending champion ngayong PBA 50th Philippine Cup. Kaya't pressured nga sila ngayong conference para makapag back-to-back PBA champions. Pero ang main target nga ng 9 times PBA MVP nilang si Junmar Fajardo ay makapag Grand Slam bago siya magretiro sa PBA. At pasok naman sila sa PBA playoffs ngayong conference dahil nasa may 4th seed naman sila. Pero kulang pa nga ng 2 players ang roster spot nila pagpasok ng PBA playoffs. Kaya't narito nga ang mga top free agents na maaari nilang idagdag sa roster nila para mas lumakas pa ang lineup nila sa PBA playoffs. Top 5, Mac Belo. Si Belo nga ay matagal nang hindi naglalaro sa PBA. At ang last PBA team pa nga niya ay ang Rain or Shine Elasto Painters. Pero hindi nga naging maganda ang performance niya dahil mas focus nga si Coach Yeng sa pag-develop ng mga mas batang players nila dito, kaya't siya ay hindi binigyan ng extension contract. Pero ngayon nga ay nagbabalak ulit bumalik itong si Belo sa PBA. At dito nga ay baka pwede siyang idagdag ng SMB sa kanilang roster ngayong conference. Uma-average si Belo ng 3.4 points, 2.4 assists, 0.3 blocks, 32% 3-point shooter at 33% free throw shooter sa kanyang last PBA 48 Philippine Cup. Panoorin natin ang mga kaunting basketball highlights ni Belo sa PBA kung kaya pa ba niyang makapag-PBA comeback ngayon. Top 4, DJ Mitchell. Hindi nga in-extend ng Blackwater Bossing ang kontrata ni DJ Mitchell last PBA off-season. Kaya't ngayon nga ay unrestricted free agent siya sa PBA. Sayang nga itong si Mitchell dahil isa pa man din siyang combo guard at 25 years old pa lang din. Kaya't kung gusto nga ng SMB ng batang combo guard player ay pwedeng-pwede nilang idagdag sa lineup nila itong si Mitchell. Si Mitchell ay nag-average ng 2.4 points, 0.7 rebounds, 0.8 assists, 70 field goal percentage at 44% free throw shooter sa last PBA 49 Philippine Cup. Panoorin natin ang best basketball game highlights ni Mitchell sa Blackwater kung gaano siya kagaling na player. Top 3, Justin Chua. Isa ngang former PBA Defensive Player of the Year itong si Chua, pero unrestricted free agent siya ngayon sa PBA. Ito ay dahil hindi nga siya binigyan ng extension contract ng Blackwater ngayong Philippine Cup. Dahil mas priority ng Blackwater na kunin ang mga mas batang player ngayong conference. Kaya't kung naghahanap ang SMB ng may shooting at defensive big man, ay pwede nilang itong isign si Chua. Nag-average si Chua ng 3.5 points, 1.9 rebounds, 0.3 assists, 0.2 steals, 0.2 blocks, 33 field goal percentage at 50% free throw shooter sa last PBA 49 Philippine Cup. Panoorin natin ang mga best basketball game highlights ni Chua sa PBA kung gaano siya kagaling na manlalaro. Top 2, Aldrich Ramos. Si Ramos ay ang former player ng Terra Firma Jeep. At siya nga ay hindi na din pinapirma ng extension contract ng Jeep. Kaya't napilitan na lang si Aldrich na mag-sign sa San Juan Knights sa MPBL. At ngayon nga ay laglag na din ang team niya sa MPBL playoffs. At pwede na nga siyang bumalik sa PBA. At pwede nga siyang subukan ng SMB na kunin para sa off-the-bench scoring nila. Si Aldrich ay nag-average ng 6 points, 3.3 rebounds, 1.1 assist, 0.4 steals, 0.6 blocks,
33% 3-point shooter at 90% free throw shooter sa kanyang 2025 MPBL 7th season. Panoorin natin ang kaunting basketball game highlights ni Aldrich Ramos kung gaano nga ba siya kagaling na manlalaro. Top 1, Greg Slaughter. Hindi pa nga nakakabalik si Slaughter ngayon sa PBA. Ito ay dahil sa taas nga daw ng demands niya sa sweldo niya. Kaya't hindi sila magkasundo ng Titan Ultra at hindi siya masign nito. Ngunit, ayon nga sa source na to, ay kinausap na nga daw ng SMB Management itong si Slaughter at ang Titan Management para sa possible na sign and trade option na gagawin nila para makuha siya ngayong conference. At dito nga ay mabubuo nila ni JMF ang pinakamalaking twin tower sa PBA. Nag-average si Greg ng 15.7 points, 9.8 rebounds, 2.3 assists, 1.1 blocks, 67 field goal percentage at 80% free throw shooter sa kanyang last 2024 MPBL 6th season. Panoorin natin ang isa sa best game highlights ni Greg Zila sa MPBL kung magiging fit nga ba siya sa sistema ng SMB. Ito ang mga top free agents na maaaring idagdag ng SMB sa kanilang lineup bago ang PBA playoffs. Sa tingin niyo mga kababos, sino sa mga players na to ang mas magpapalakas pa sa roster ng SMB para sigurado na sila sa pag-defend ng crown nila ngayong Philippine Cup? I-comment niyo na po yan sa baba.